SMNI binudol ni President BBM. Matapos tulungan sa eleksyon, ililigwak umano ang prangkisa. Ipapatawag ng mga mambabatas ang mega-church leader na si Apollo Quiboloy sa pagdinig nito sa susunod na taon sa panukalang revokasyon ng prangkisang iginawad sa SMNI. Sinabi ni Parañaque Representative Gus Tambunting, pinuno ng House Legislative Franchises Committee Chairman na sisimula ng panel ang pagdinig nito sa House Bill 9710 na nananawagang i-repeal ang Republic Act 11422 o ang prangkisang iginawad sa Suarasag noong 2018. Sinabi ni Tambunting na posibleng magpadala ang panel ng subpoena kay Quiboloy sakaling baliwalain nito ang imbitasyong ipapadala ng committee para sa mga hearing sa House Bill 9710. Lang nila pinakulong ang di umano ay nagkakalat na fake news na sa totoo ay tanong lamang. Wala namang masama magtanong, no? Dahil kinakailangan naman bigla ng kumpirmasyon. Oo o hindi na 1.8 billion ng travel expenses pero pinakulong na 1 linggo. Pero ang malinaw po, abay meron ng resolution na humihingi sa NTC na suspendihin ang prangkisa ng SMNI at ngayon meron pang hiwalay na resolution na nagre-revoke ng ganyang prangkisa. So, bakit kaya nila pre-revoke ang prangkisa ng SMNI? Abay, kundi ako nagkakamali. Noong panahon ng eleksyon, tanging SMNI lang ang nagbigay ng oras para kay Presidente PBBM. Di ba lahat ng mainstream media ayaw naman nila kay PBBM? Tanging SMNI lang ang nanindigan. Eh bakit ngayon tatanggalin nilang prangkisa? Siguro hindi nila naintindihan kung gaano kaimportante naging papel ni SMNI, lalong-lalo na sa presidential debate. Yung presidential debate, doon napakita ni PBBM ang kanyang kakayahan bilang isang kandidato para presidente. Nakalimutan na nila yan. Nakalimutan na nila na hindi nga pumunta sa kahit anong debate si PBBM except sa debate ng SMNI dahil alam niya na patas ang SMNI. So nakakalungkot po na yung kaisa-isang istasyon na nakipagtulungan kay PBBM para maging matagumpay sa eleksyon ay ngayon nais pasara ng presidential kasi. Sana wag naman po. No? Kayo po, agree ba kayo na yung kaisa-isahang tumulong kay PBBM na istasyon dapat ipasara? Ay, hindi po dapat yan, di ba? Ewan ko ba kung ako'y nagkakamali, pero sa tingin ko, dapat pang tulungan lumago ang SMNI kesa ipasara. Pero ganyan po talaga ang politika. Pag nagkaroon ng ambisyon, lahat ng hindi sasang-ayon sa ambisyon ng isang tao, yoyorakan. Nakakalungkot po. Kasi in the first place, napakaaga pa po mamulitika. At ang sa akin naman po, dapat po tayo'y mag-aspire sa political position, hindi po sa pamamagitan ng pagsasara sa mga pumupula sa atin, kundi ipakita ang ating kakayahan. Dahil na naman po gusto makita ng taong bayan, anong kakayahan mo para maging presidente, para maging pinakamataas na naglilingkod sa bayan. So, kung talagang tutuluyan po nilang SMNI, Pilipinas, sana po ipadinig ninyo ang boses ninyo na kung paano ninyo binigyan ng mandato, 32 million si BP Sara, 31 million si PBBM, yung mandato na yan ay dahil tumulong ang SMNI. Sana po magsalita tayong lahat at iparinig natin ang boses sa Kongreso na hindi naman po pwede na personal lang na ambisyon ng isang tao ang poprotektahan ng institusyon na tinatawag na Kamara de Representante ng taong bayan. Yung mga kalibre ng ilang mga kongresista ngayon, the more reason na dapat magpaliwanag sila sa taong bayan paano nagastos yan. 1.8 billion na yan. They are clearly flexing their muscle to show how powerful they are to the point of destroying press freedom. Shame on them. Tanong daw ni Russell, yung mga PMers nagbigay ng kanilang saloobin patungkol kina Doc Lorraine and ka Eric. Okay? Di ba dami sa kanila na nagbigay ng manifesto ay active? Actually, hindi. Tinitignan ko kung sino-sino yung mga yun. Hindi nga po lahat yan, most of those retired. Wala po bang repercussions? Kaya sabi ko nga, most of those retired eh. May repercussions talaga. Bawal sila mag-engage in partisan political activity. So, posibleng ano pa nga yung iba dyan, pwede ma-court-martial sila. Dito the men in uniform should be neutral or neutral lang. Okay. However, I would like to remind you, may provision sa ating saligang batas that says that the AFP is the protector of the people and of the state.
So minsan maaari silang gumitna kapag ang Estado, acting through the government, ay marahas sa mga mamamayan, and therefore they can protect the people against the state. Sabi ni Rizal, hindi po ba pwede na ang party list representatives ay yung lang marginalized sector nilang gagawan, similar to how Solon Wodavis District as his main priority or purpose? Hindi eh. Kasi nasa saligang batas, yung mga, gusto ko yan yung marginalized sectors or yung mga specialized interests. Pero kailangan natin i-file yung petition sa Korte Suprema para i-define yan. And it just can't file to define. Kailangan may actual case or controversy. Ang intention daw po ay tanggalan ng franchise ang SMNI, sabi ni Dante. Kaya sina ka Eric at Mambadoy ang pinag-iinitan, kaya lang naggulantang sila sa pinakitang support ng taong bayan at ng mga PMAers. Yung taong bayan din naman ng mga PMAers. Watching from the UK, si Joseph. Malakas dito DDS. Paki-shoutout po ang UFG United Filipino Global. Shoutout sa inyong lahat. Especially UFG UK, Bagawenyos UK, and DDS UK. Ay, parang buhay na naman po tayo. Alam nyo, hindi ko akalain na kailanganin buhayin o manawagan sa mga DDS, kumbaga, na may peligro sa bayan natin. At ang peligro na ito ay yung means parang very cavalier or very, kumbaga, masyadong nababaliwala ang karapatan natin. Diba? Sabi ni Bongko, yes, they're retired but they have influence. Walang problema yun. Ang problema pagka sila active service, pwede silang ma-court martial. Sige, palakasan ng DDS. Sabi ni Merrick, mas malakas DDS dito sa Toronto, Canada. Alam mo yun, sa totoo lang, gusto kong bisitahin kayong lahat. Pagkakaya na. Hindi ako pwede kasi matagal mag-absent sa karambola. Sabi ni Ford, Duterte pa rin. Sabi ni Rexil na puno ng mga DDS, especially sa mga impeachment rumors kay Inday. Yun. Oo. Diba? Pag ayaw sumunod ng Kongreso sa desisyon ng Supreme Court ng mangyayari, yan ang tinatawag na constitutional crisis. Dalawang branch ng government hindi makagalaw dahil magkasalungat sila. Pero sa totoo lang, dapat sumang-ayon o sumunod, mag-obey ang ating Kongreso sa Korte Suprema o sa Judikatura kasi yan talaga yung trabaho ng judiciary. Sabi ni Red, sabihin na natin may violation ng SMNI, di ba dapat pagbayarin muna sila in any way, form, or last resort dapat yung alisan ng prangkisa? Wala pong ganun sa batas eh. Absolute kasi yung discretion ng Kongreso dyan. Mas stricto pa nga ang Supreme Court dun sa mga pagde-detain ng resource speakers.